ikaw bilang isang tax expert, pag-usapan natin, no? Paano ba dapat habulin itong mga nagkamal ng sangkatutak na pondo patungkol dito sa flood control and other projects? Alam mo, Christian, ibabalik ko yung kwento ni Al Capone. Dito sa US yun noong 1920s. Si Al Capone, isa siya talaga sa kilalang gangster, maraming pinatay, maraming krimen. Pero hirap na hirap ang US para sampahan siya ng kaso, para ikulong siya kasi kulang sa ebidensya. Pareha sa mga mandarabong sa Pilipinas. Ang hirap ikulong ng plunder, yung iba nanalo pa ulit, nakalabas na tapos nanalo ulit, iba nasa Senado pa, graft and corruption, bribery ang hirap kasi kailangan ng ebidensya, kailangan may whistleblower. Pero si Al Capone, nakasuhan siya, nakulong siya ng higit 10 taon dahil sa tax evasion. Kasi ang sabi nga, madaling itago ang pera, pero hindi mo maitatago pag ginamit mo na yung pera. Ibig sabihin, lalabas at lalabas yan sa lifestyle mo, sa pamumuhay mo. Hindi ka magdadalawang isip bumili ng mga luxury items kasi baha ka sa pera Alam mo, sabi ko nga, Christian, naalala ko nung nasa BIR pa ako noong 2009. Alam mo, isa sa talagang na-shock ako kasi galing ako sa San Beda bilang guro. Yung parking lot ng BIR, puro luxury cars, puro sports car. Tapos malaman lamang ko, puro BIR examiner ang may-ari. Hindi pala taxpayer. At yun na bago. Kasi dahil sa lifestyle check, lalo na nung pumasok si Kim Inares. Base sa kanilang mga ginagastos, sa kanilang lifestyle. Kasi hindi mo itatago yan pag marami kang pera. Masarap gastusin yan. Sugal, biyahe, padala mo yung anak mo sa ibang bansa. Pero ang tanong, ito ba ay base sa kapasidad mo o dun sa nakadeklarang kita mo? Kaya madaling kasuhan ng tax evasion. Ito mga Nepo babies, kitang-kita naman yung kind of extravagant lifestyle, no? Mga naka-private plane, mga signature clothes, palipad-lipad kung saan-saan sa iba't ibang bansa. Okay, paano ba dapat ang atake dito bilang isang tax expert para mahanap o ma-identify kung meron man tax evasion na nagaganap? Actually, ang pinakamadali dyan is yung kapag sila ay nag-aaral o nakatira sa ibang bansa. Kasi madaling i-estimate kung magkano yon. Tapos, ibabangga mo dun sa kinikita ng mga magulang. At ito ay base dapat sa income tax return. Diba? Kasi kung hindi naman ito kaya nung kanilang kinikita, yun ang masasabi mo na unexplained wealth. Kasi ang sabi nga sa batas natin, na kinopya natin sa US, hindi mahalaga yung source, legal o illegal na income, ito ay subject sa tax. Kaya para sa mga magnanakaw at mandarambong, hindi naman natin sila i-expect na i-declare yun, tama? Pero pag ginastos na nila yon, ayun, mas madali mo na imamatch. So, kung pinag-aaral nila sa kung anumang universidad sa Europe, sa UK o sa US, then yung estimate mo yung, lalo na kung may sariling bahay, marami yan sa social media, pinagmamalaki nila yung mga bahay nila sa California, sa Madrid, ayan po. Ito ba ay naayon sa kapasidad nila? May kakayahan ba silang gumastos ng ganito kalaki o karangya base dun sa kinikita nila, lalo na kung government official sila. At kung contractor naman, ito ba ay base sa kinikita ng nila bilang mga negosyante? Kasi iba din ang kita ng kumpanya, korporasyon, dun sa kita ng individual. Baka mamaya, ako suspetsa ko lang to, baka mamaya kaya maraming luxury cars, ginagamit nilang pambawas ng VAT. Mali yan, illegal din yan. Kasi hindi necessary expense yung mga luxury cars. Kasi sabi ko nga dun sa isang diskusyon, alam niyo po kung tutuusin, hindi naman masama na gumastos, bumili ng luxury cars. Pero kung sobra-sobra, hindi praktikal. Kasi mahal, doble halos yung babayaran mo sa customs, yung excise tax, yung VAT. Ba't mo naman gagawin yun, tapos di mo naman gagamitin yung mga buwis? Except, pag sobra-sobra yung pera at wala kang magawa. Tapos kung kiniklaim mo pa siyang business expense, si BIR, trabaho na ni BIR yan, dapat ma-disallow yan at talaga makakasuhan sila ng tax evasion. So yung mga ganun, Christian. So BIR should do its job dito. Motu proprio. Kaya natin kinakalampag si BIR kasi pag hindi nila ginawa yung trabaho nila, magsara na sila. Okay, isa pang tanong, no? Kunwari, yung mga nagbabalanda na ng kanilang mga luxury items. Minsan talaga ganun, pag sobrang yaman mo, kailangan i-post mo, no? Hindi naman pwedeng ikaw lang mag-a-admire dun sa mga Christian Dior ng mga bag mo, di ba? O sa mga suot mo, di ba? Parang kailangan ilabas mo yun, eh. Ano bang pwedeng palusot doon? Kunwari, naghanap sa social media, siguro iba nag-private na, no? Tinago na ka na ng mga accounts, pero may resibo yan. Ano bang pwedeng palusot doon? Kunwari, baka sabihin, hindi, hiniram ko lang yan.
pinost ko lang yun, pero hindi naman akin yan. Pwede bang gamitin palusot yun? Pwede, pero kasi pwede rin kasi pagka iimbestigahan sila ng BIR, ang burden of proof nasa kanila. Kailangan patunayan nila na ganun nga ang sitwasyon. Kasi kung sabihin nila bigay ng magulang nila, ganun pa rin yun. Ito ba ay may kapasidad ba yung magulang mo? Bigyan ka ng kondo, ng luxury bags, ng sasakyan, o mga biyahe o pag-aaral sa abroad. Kaya ba nung dineklara nilang kita sa BIR? Kasi dapat nabayaran yung buwis. At tandaan natin, Christian, kahit anong klaseng enjoyment ng luho, may buwis. Kapag kinita, may income tax. Kapag binigay, may donor's tax. Kahit makamag-anak. Kapag minana, may excise tax. So, walang lusot kahit anong paraan, may buwis yan. Kaya hindi mo pwede sabihin, si hiram, lahat na sinuot mo, hiniram mo lang. So, parang hindi naman di makatotohanan yun, di ba? Okay. Ito, i-differentiate natin. No? Yung contractor at mayroong mga kamag-anak na ang rarangyan ng buhay. Pati yung mga contractor, for instance. No? Paano yung atake nun? Kasi yung contractor, di ba, pwedeng yung expense niya nakadikit na sa kumpanya o pwede ring expense bilang individual, di ba? So, paano atake dapat doon ng BIR? Unang-una, ang mga expenses lamang na pwedeng i-claim as deductible expense o pambawas sa buwis, yung mga necessary sa negosyo. So kapag ito ay napatunayan ng mga luho na ito, mga luxury cars naman pala ang ginamit para bumaba ang kanilang income tax o ang kanilang value added tax, pwede i-disallow ni BIR ito. At pag napatunayan na higit 30% ang in-over-declare nila o yung mga padding o gawa-gawang gastos, whether ghost receipt yan or unnecessary expense tulad ng mga luxury cars, tax evasion niya. Malinaw din sa tax code prima facie evidence ng tax evasion pag lumagpas sa 30% ang in-over-declare mong expenses or in-under-declare mong income. At sa kaso kasi ng mga contractor or kahit government politiko, pag halimbawa pinangalan nila sa driver, pinangalan nila sa secretary, sa staff, baka kasuhan yung tao na tumanggap ng gamit. Halimbawa pinangalan sa akin yung sasakyan. Pwede akong kasuhan ni BIR kasi wala akong kapasidad para bilhin yung luxury car na yon. And yet, nasa pangalan ko. So, hindi ko pwede itagi yun, Christian. Alam ba, sabihin ko, ay, bigay ni Christian yan. O, di dalawa tayong imbestigahan. So, walang lusot Kasi kailangan nagbayad ng buwis. Okay. So, damay ka rin kung sakali. Damay ka. Kaya yung mga tau-tauhan po ng mga congressman, baka iniisip nyo, katiwala kayo, mahal kayo ni boss sa inyo pinangalan, yung bahay, yung sasakyan. Paraan po nila yan para maitago nila yung mga nakaw na yaman nila. Kasi ang ill-gotten wealth, pag nakapangalan sa kanila, madali pong i-trace, madaling makasuhan. Kaya normal yon na hindi nila pinapangalan sa kanila, Christian. Kaya nga sabi, ang mga corrupt, may mga vault sa bahay yan. Kasi hindi nila lahat nilalagay sa bangko. Pero ito na yung bago. Hindi na nila tinatabing pera. Binibili na nila ng lupa, ng bahay sa ibang bansa. I-enjoy nila kasi nga, alam nila na pwedeng mawala anytime. So, yun ang paraan para mas mahuli sila. So, trace lang natin yung kanilang spending ba. Kung hindi mo alam kung magkano yung ninakaw, yung spending ang habulin. Sundan mo. Follow the money. Saan nila ginagastos yung pera. Okay. Ito isa kong tanong. No? Kunwari, DPWH official ka, tapos nakita naman sa social media yung suot mo. Kumbaga, from head to foot, naka Louis Vuitton ka, tapos yung relo mo, Richard Mille. Diba, madali naman presyohan yan. Makikita mo yan. Ginagawa yun ng mga netizens. No? That's one. Tapos makikita mo yung kanyang lifestyle. Teka, bakit may sports car to? Teka, bakit ang daming properties nito? Di ba madali na maibanggayan doon sa kanyang kita at doon sa kanya i-declare na income tax, di ba? Yes. Tama. So, paano yan? At lalo na kapag government official, Christian, may SALN sila taon-taon. So kapag ka-contractor, income tax return lang. Pero kapag government official, may SALN niya, mas madali.